Since from the start of the first week of the month of July, ano ba ang sentro ng revival? Alam natin, revival is something, di ba, that is back from dead. Bagay na bumalik mula sa kamatayan. Isang buhay na muling nabuhay. At dito po, kapatid, ano ba yung binubuhay sa isang tao na ating pinag-uusapan? Ano ba yung nabubuhay sa kanya? Ang kanyang isip? Ang kanyang damdamin po ba? Ang kanyang kalooban? Ano po ba ang pinag-uusapan patungkol sa revival? Kaya ang topic natin ngayong morning is about the revival of human spirit. Ang nire-revive o binubuhay ay ang espiritu ng tao. Kailangan pong maintindihan natin yan. Yan ang nire-revive ng Diyos, yung human spirit. At dito po ay kailangang makilatis mo at makilala mong maigi. Ano ba ang katangian ng tao? Ang tao po ay composed ng tatlong bagay. That's why man is three parts. Ang tao po ay nahahati sa tatlong bahagi. At ang tinatawag na three part of man is called a tripartite nature of man. Tripartite nature of man. Katulad ng isang itlog. Sino sa inyo nakakita na ng itlog ng manok? Okay? Sinong hindi pa nakakita ng itlog ng manok sa tanang buhay nyo? So halos lahat sa atin hindi nagtataas ng kamay. Meaning, nakakita ka na ng itlog. Ang itlog ay binubuo ng tatlong sangkap. Una, yung shell. Yun yung panlabas, yung shell. Tapos, meron siya sa loob. Ano yung nasa loob? Yung puti nung itlog. Tapos, ikatlo, yung pula. Nakuha nyo? Yung pula. So, ang itlog ay parang isang tripartite na bagay. Okay? Binubuo ng shell, binubuo ng white, at ng red o yung pula na tinatawag o yolk na sinasabi. Ganon din ang tao. Man is referred to as three-part composition. Ikaw ay binubuo ng tatlong sangkap. At ano yung tatlong sangkap na ito? Yan po ay nasa Bible. At yan ay isinulat ni Apostle Paul. Alam natin si Apostle Paul ay taong pinuspos ng karunungan ng Diyos. Kaya marami siyang mga isinulat sa mga mananampalataya, naka-address sa mga believers. At pinag-aaralan ito pong Epistle of Paul. Kaya nga may tinatawag tayong 14 Epistles of Paul in the New Testament. Ngayon, sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 23, ano ang sabi ni Apostle Paul? May God Himself, the God of peace, sanctify you true and true. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. May binabanggit siya na kailangang nakahanda ang tatlong sangkap ng tao sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo. Si Jesucristo ay muling babalik. Muli siyang darating. At ang sabi ni Apostle Paul, kailangan walang kapintasan itong tatlong sangkap ng tao, which is spirit, ikalawa ay soul, ikatlo ay body. Kaya ang tao ay tinatawag na tripartite being. Meaning, kapatid, ang tao ay may three-part composition. Spirit, meron kang human spirit, meron kang human soul, at yan, nakikita natin, meron kang human body. Tatlo yan. At sa tatlong ito,
sa pinag-uusapan natin na spiritual revival, ano yung binubuhay o nire-revive ng Diyos sa buhay ng tao? It is not the body, it is not the soul, but the Spirit Himself. Yung Espiritu natin. Hindi po yan Holy Spirit. Iba pa po yung Holy Spirit galing sa Diyos. Kaya nga, malinaw na ikaw ay mayroong Espiritu. Now, ang ating pag-uusapan ngayon is about Spirit. Yung human spirit, Espiritu ng tao. Dito makikita natin na the first one that we will tackle is the Spirit. Ang tawag dyan ay the innermost part of man. Ito yung pinaka malalim na bahagi nating tao, yung inmost being natin. No? Hindi nakikita yan. Pero yan yung inmost being natin, which is God conscious. Yang Spirit. At ano ang role ng Spirit? Ang role o gampanin o trabaho o function ng Espiritu natin, ito ay ang may kamalayang makadiyos. Ito po ang Spirit natin ang naghahanap sa Diyos. Siya po yung nakikipag-ugnayan sa Diyos. At ang Diyos, pag nakipag-ugnayan sa iyo o sa tao, hindi siya nakikipag-ugnayan sa kaluluwa mo at sa katawan mo. God communicates with your spirit. Yung espiritu mo, yun ang doon inuugnay o nagko-communicate ang Diyos. At sa paanong paraan, anong verse sa Bible na ang espiritu ng Diyos ay nakikipag-usap o nagre-relay ng communication o ng message sa tao? At anong bahagi ng sa tatlong bahagi na yon ng tao, saan nakikipag-communicate ang Holy Spirit? Roma 8:16. Book of Romans 8:16. What does it says? The Spirit Himself, capital S, which pertains to the Holy Spirit. Ang sabi, testifies, nagpapatotoo, nagwi-witness with our spirit, small s, that is our human spirit, that we are God's children. Meron pong witness sa loob natin, sa spirit natin, na anak ka ng Diyos, na ikaw ay ligtas. Meron siyang testimony na nilalagay sa ating espiritu. Hindi sa kaluluwa mo, hindi sa katawan mo, kundi sa spirit mo. Sapagkat yung espiritu ng tao ay may kamalayan yan. Meron niyang awareness. At ang kanyang awareness o kamalayan ay sa Diyos. Yan po kapatid, ang kamalayan niya sa Tagalog ng God conscious ay kamalayang makadiyos. Yan po ang espiritu ng tao. Ngayon, mamaya mababanggit ko ang ikalawa patungkol sa kaluluwa at mamaya patungkol sa physical na katawan natin as we go along. Ngayon, may dalawang uri ng tao na patay ang espiritu nila. Pakitanong nga sa katabi mo, sabi mo sa kanya, huwag kang magagalit. Sabi mo, una muna, huwag kang magagalit, magtatanong lang ako. Patay ba ang espiritu mo? Okay? Dalawang uri ng tao na patay ang espiritu nila. Ano bang ibig sabihin na patay ang espiritu ng tao? Pag sinabing patay ang espiritu ng tao, ito po ay tumutukoy sa putol na relasyon sa Diyos, na cut off, o nawala na ugnayan sa Diyos. Para kang naputulan ng kuryente. Para kang naputulan ng telepono dahil hindi ka nagbayad.
Wala sa due date, putol, cut off ang iyong communication. Kaya hindi ka makapag-communicate, parang yung cellphone mo ay nalobat, kaya putol ang communication mo. Hindi ka makipag-ugnayan doon sa gusto mong tawagan. So, iyan ay nilalarawan ng Bible na patay ang espiritu ng tao. Why? Kasi ang espiritu ng tao, nariyan ang kamalayan ng pagiging makadiyos. Yan ang nagko-communicate sa Diyos. Kaya pag tayo'y sumasamba, ang dapat sumamba ay ang espiritu natin. Pero hindi nararamdaman ng tao ang presensya ng Diyos sapagkat patay ang espiritu niya. At anong uri ng tao ang patay ang espiritu niya, wala siyang komunikasyon sa Diyos? Number one is the unsaved people. Mga taong hindi pa naligtas. Ibig sabihin ko, mga taong hindi pa papasok sa langit dahil sa kanilang kasalanan. At yan ay isinasaad ng aklat ng Efeso 2, talatang 1. Nagbibigay tayo ng reference sa Bible upang patunayan na yung binabanggit ko ay mayroon po itong kaakibat na pagpapatunay ng salita ng Diyos. Sabi ng Efeso 2, talatang 1, mula sa ASND. Ano ang ibig sabihin ng ASND? Ang salita ng Diyos. Yan po, translation yan. Ang sabi, at patungkol sa inyo, ang sinusulatan naman ni Pablo ay mga believers na. Sila na mga nakakilala kay Kristo. Sila na mga na-born again. Ngunit ano ang kalagayan nila dati? Ang sabi, kayo ay dating mga patay. Kayo'y dating mga patay na sa inyong mga pagsalangsang at kasalanan. Sa makatuwid, nung sila'y hindi pa nase-save o hindi pa ligtas, patay ang komunikasyon nila sa Diyos. Patay ang ugnayan nila sa Diyos. Pag sinabing patay ang communication, patay ang ugnayan, patay ang espiritu nila. Hindi ito nagpa-function. The spirit is malfunctioning. Hindi siya nagpa-function normally. Why? Because the communication of man's spirit is cut off. Naputol, nawala ng komunikasyon. Kung ang tao ay unsaved, mga minamahal, kung ang taong yun ay unsaved, so patay ang espiritu niya, ang espiritu ng tao, yun ang may kamalayan na makadiyos. Kaya ang tao ay hindi nagiging makadiyos. Wala sa sentro ng buhay niya ang Diyos. Intindihan niyo po ako? Kaya pag may problema siya, hindi ang Diyos ang kanyang unang nasa isip. Tao. Lalapit siya sa tao. Pagdating ng linggo, hindi Diyos talaga ang nasa isipan niya. Ibang bagay ang kanyang binibigyan ng interes. Kaya, itong mga bagay na pang-espiritual, baliwala sa isang taong unsaved. Kaya mag-invite ka sa isang taong hindi paligtas, hindi po yan basta sasama sa iyo. Maliban na yung kamalayan na nangingibabaw sa kanya. Kasi kung patay ang espiritu, ano ang kamalayang nangingibabaw? Yan ay kamalayang makasarili at makamundo. Yun po ang function ng kaluluwa ng tao. Dahil ang tao ay binubuo ng tatlong sangkap. Espiritu, kaluluwa, at katawan. Kung ang espiritu ay nagmamalfunction, ano ang nag-ooperate sa buhay ng tao? Ang kanyang kaluluwa. Mamaya paliliwanag ko bakit ang kaluluwa ay may kamalayan ng pagiging makasarili. At may kamalayan ng pagiging makamundo. So yun ang nangingibabaw sa kanya.
Kaya kung hindi niya pakikinabangan, kung naisip niya wala siyang pakinabang na makukuha, hindi siya pupunta. Kaya ano ang appeal ng iba pag nag-anyaya sa gawain? Ililibre kita. May pakinabang yun sa kanya. Pakakainin kita sa Jollibee o Mang Inasal, sama ka sa akin. Sasama yun. Kasi ang in-entice mo yung soul niya na nangingibabaw sa kanyang buhay. Pagiging makasarili yun eh. At isasama ako, kakain eh. Mag-i-invite pa ng iba, sama ka rin. Kakain daw sa Jollibee. Pag galing natin sa pupuntahan natin. So, dumalo ngayon yung tao. Pero, habang nakikinig siya ng salita ng Diyos, hindi naintindihan yung pinangangaral ng pastor. Pati yung praise and worship, iniisip niya mga luko-luko ata mga taong ito. Nagtataas ng kamay, wala naman sila nakikitang Diyos dito. Ano yan, nakadilat yan, nag-o-observe lang yan. Hindi ho ba? Kasi bakit? Hindi siya makipag-ugnayan sa Diyos dahil patay ang kanyang espiritu. Naunawaan niyo po ako, mga kapatid. Yan po, napaka-importanting maintindihan natin yan. Ngayon, paano nare-revive ang isang unsaved person? Paano siya muling mabubuhay? Ang taong may patay ang espiritu na nasa kanya. You know, when the unsaved person receives a new spirit and becomes born again. Ganito po, maunawaan nyo, paano nabubuhay yung human spirit ng isang taong hindi saved, hindi ligtas. Ang linaw dyan, pag siya'y nakatanggap ng bagong spirit. Yung spirit, hindi po espiritu ng Diyos yan, yung human spirit niya. At siya ay naisisilang na uli. Anong sabi ng John chapter 3, verse 3? Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Yung salitang born again, hindi naintindihan ng napakaraming tao sa buong mundo. Iniisip nila ang born again ay isang sekta ng relihiyon. Iba allergic dyan sa sabing born again. Ay, born again? Ayun. Papad kami ng relihiyon? No. Ang born again ay isang karanasan na pagbibigay sa iyo ng Diyos ng bagong espiritu. Tatanggalin niya yung patay na espiritu sa iyo at maglalagay siya ng buhay na espiritu kung kaya't ikaw ay nabuhay uli. Naisilang kang uli. Kasi tinanggal yung patay na espiritu na nakikipag-communicate sana sa Diyos, hindi makapag-communicate. Nagmamalfunction. Kaya ang ginawa, inalis ang lumang espiritu at ang inilagay ay bagong human spirit sa iyo. At dahil doon, nakaranas ka ngayon ng ikalawang kapanganakan na nagkakaroon ka na ngayon ng interes o kamalayan patungkol sa Diyos. Dati yung pagdalo sa ganitong gawain ay isang kalokohan lang. Tagsasayang ng oras. Pero ngayon ay isa na sa mga sagradong bagay sa buhay mo. At nilarawan sa atin sa Bible, ano ang nangyayari sa isang unsaved person na siya ay tumanggap, sumampalataya kay Jesus Christ. Kasi yun ang pamamaraan eh. Sumampalataya at tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Ano ang nangyayari? Dinescribe sa atin sa book of Ezekiel 36, verses 26 to 27. Alam nyo, yung verse na yan ay nagbibigay sa atin ng grabing understanding and wisdom. Bakit? Basahin natin ang verse 26 and 27. What God says to the Israelite people, I will give you a new heart and put a new spirit in you. And I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Verse 27, and I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws.
Alam nyo, nang basahin ko yan, may understanding na dumating sa akin. Ang human spirit pala ay may mga spiritual organs. Katulad ng tao. Ang tao may puso. May organ siya. Ang tao may ano pa? May tenga. Di ba? Yan ay outside organ natin. May tenga. Dito makita natin, ang sabi ng Diyos, I will give you a new heart. How? Papaano bibigyan ng Diyos ng isang bagong puso ang isang tao? By putting a new spirit in you. Yung new spirit dyan, small s lang po yan. Ibig sabihin, human spirit. So, ang human spirit pala ay may heart. Hindi basta spirit lang siya. Ang human spirit has many spiritual organs, and one of these spiritual organs is a heart. At ang sabi dito, yung tatanggalin yung old spirit na nasa kanya, na patay. At ang tawag doon ay yung heart of stone. Kasi yung human spirit, sabi ko nga sa inyo, pag unsaved ang tao, hindi na nagpa-function, nagmamalfunction. Hindi na siya nakikipag-ugnayan sa Diyos. Para siyang isang bato. Wala nang buhay. Naintindihan niyo po ako? So, ang sabi ng Diyos, and I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. So, yung pagbibigay ng bagong puso, ito'y pagbibigay ng bagong spirit dun sa tao. At ano bang function ng heart of flesh, which is a new spirit? Pag sinabing flesh, may laman, ibig sabihin, may conviction pa. Yung conviction, sa spirit natin yun. Pagka ikaw ay nakukonvict ka sa kasalanang nagawa mo, sabihin, hindi bato, hindi patay ang spirit mo. Kasi nakukonbikta ka pa eh. Sa spirit natin yung kinukonbikta ka. Naku, parang hindi ka makapagtulog na gawa kong kasalanan. Ano ba ito? Ano ba ito, Lord? Parang hindi ako makatulog. Parang ang bigat ng puso ko. Spirit natin yun. Bakit? Kasi buhay pa siya. Larawan siya ng heart of flesh. Pero yung heart of stone, kahit ano nang nagawa mong kasalanan, ang sarap mo pa rin matulog. Kakakupit mo lang, mamaya natulog ka, naghihilik ka pa. Hindi ka nakukonbikta sa kupit na ginawa mo. Hindi mo na ibalik yung sukli na binigay sa iyo ng nanay at tatay mo. Yay, tuwan-tuwa ka pa, tapos mamaya matutulog na, yay, sarap ang tulog ko nito, nakakupit ako ng 100 pesos kay nanay at kay tatay. O, di ba? Bakit walang conviction? Kasi heart of stone na yung spirit niya. Amen? Yung parte ng spiritual organ ng kanyang human spirit, which is a heart, spiritual heart, hindi na po nagpa-function, nagmamalfunction. Pero pag tinanggal ng Diyos ang lumang espiritu na yan, na yung nagmamalfunction na espiritu sa iyo, at ang ilalagay sa iyo ay bagong espiritu na mayroong heart of flesh, nararamdaman mo siya, nakukonbikta ka. At ito maganda nito, kapatid. Pag nilagyan ka ng bagong espiritu, maglalagay din ng Diyos ng Holy Spirit sa iyo to empower your spirit to obey God. Kaya po, pag ang tao po tumanggap kay Jesus Christ, totoo ha, tumanggap siya kay Jesus, sumampalataya siya, inanyayahan niya si Jesus sa puso niya, bilang nag-iisang tagapagligtas, hindi dalawang tagapagligtas. Kasi ang totoong pagtanggap kay Jesus Christ, hindi po pwedeng tatlo ang tagapagligtas mo. Yung isa ina ng saklolo, yung isa ay, di ba, hindi pwede, dapat isa lang. Amen? Si Jesus lang, wala nang iba kang tagapagligtas. Hindi ang nanay niya ang tagapagligtas mo. Yung nanay niya sa laman, dapat si Jesus lang. Yun ang totoong pagtanggap kay Jesus. At ano ang gagawin ng Diyos? Tatanggalin niya ang patay na espiritu sa iyo, yung old spirit, yung heart of stone.
at ilalagay niya ang bagong espiritu with a heart of flesh. Kaya magugulat ka ngayon, dati wala ka nga konbikta-konbikta. Pag nakakagawa ka ng kasalanan, okay lang, nakangiti ka pa. Pero ngayon, grabe yung conviction mo. Parang wala kang ganang kumain pag nakagawa ka ng kasalanan sa Diyos. Bakit ganun? Kasi bago na yung espiritu na meron ka. So, ibig sabihin yan, na-revive ka. Nabuhay ang iyong human spirit kasi tinanggal ng Diyos ang patay na espiritu sa iyo at naglagay siya ng bagong espiritu sa iyo. Na yung bagong espiritu nilagay sa iyo, may heart of flesh. Kaya nga, tapos, paano naman yung tenga? Ang sabi ng Book of Revelation, those who have ears, let him hear what the Spirit is saying. Ano yun? Tumutukoy ba yun sa literal ears? Hindi po. Spiritual ears yun. Spiritu din po yun natin. Ang human spirit natin may spiritual ears, may spiritual heart. Kasi sa spiritual heart, ang heart, nandyan yung intelligence, nandyan yung emotion. Amen? Nandyan din yung will. May kalooban din ang human spirit natin. At, aside sa kaluluwa, meron din dun. Kaya nga tatlo yung bagay na nandiyan sa katawan natin eh. Spirito, kaluluwa mo, tsaka katawan. Kaya ang sabi, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu ng Diyos. Kaya minsan, maramdaman mo na parang may mga bagay na bumubulong sa spirit mo. Narinig ng tenga mo. Kasi yung spiritual ears mo sa espiritu, kumunek sa iyong soul, kasi ang soul natin may pandamayan, kaya isa siya ipakinig. Kumunek doon para mapakinggan mo yung tinig ng Espiritu ng Diyos. At sa ibang pamamaraan ginagawa, nangangaral yung pastor, at habang nakikinig ka, may nag-i-explain sa'yo. Spirit mo po yun. Naiintindihan mo siya. Nakikinig ang soul mo, ang tenga mo, pero tumatagos hanggang espiritu yung pong salita ng Diyos mo na napapakinggan mo. Nasa Hebrews chapter 4, verse 12 po yan. Na ang salita ng Diyos ay matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim. At ito'y bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at ng espiritu. Salita ng Diyos tumatagos hanggang espiritu ng tao. Hindi lang hanggang kaluluwa, hanggang espiritu mo. Pag tumagos yan, nangungusap na yan sa spirit mo. Kaya pagka nangungusap, pag buhay ang spirit mo, wow, nararamdaman mo buhay yung salita ng Diyos. Kasi ang kinu-communicate ng salita ng Diyos, hindi ang kaluluwa mo, kundi ang espiritu mo. Diyan nakikipag-communicate ang espiritu ng Diyos. At ang ikalawang uri naman ng tao na patay ang espiritu niya, ito naman ay ang mga spiritually dead, born again Christian. Tayo, majority na nandito ay born again na. Nakakilala na sa Panginoon. Nabigyan na po tayo ng bagong espiritu. Kaya lang, as we go along sa ating Christian life, dumaan ang ilang buwan, ang ilang taon at mga taon, ay hindi natin namamalayan na pwedeng patay na ang espiritong ibinigay sa iyo ng Diyos noong makakilala ka kay Jesus Christ. At pwede bang mangyari yun? Ayan nasa Bible, Revelation chapter 3, verse 1 and 2. Ang mga mananampalataya sa lugar ng Sardis. Yung lugar ng Sardis ngayon ay bahagi ng Turkey. Ang sabi, ito mensahe ng Diyos to the angel of the church in Sardis. Ang sinusulatan ay ang church na nasa Sardis. Pag sinabing church, hindi building ang sinusulatan. Hindi ang lugar ng pagsamba ang sinusulatan. Pag sinabing church,
mga kalipunan ng mga tao yung katulad natin na mga nananalig at sumampalataya kay Jesus Christ. So sinusulatan ang mga mananampalataya. Ano ang sabi? These are the words of Him who holds the 7 spirits of God and the 7 stars. Ano ang sabi ng may hawak ng 7 spirits and the 7 stars? I know your deeds, sabi ng Diyos. You have a reputation of being alive. Bakit ka may reputasyon bilang buhay? Dahil na-born again ka eh. Tumanggap ka kay Jesus Christ. You have a reputation of being alive, but you are dead. Pero patay ka. Ano yung namatay sa church na yun? Kaluluwa nila, katawan nila, hindi, spirit nila. Strengthen, wake up, sabi, gumising ka. Strengthen what remains and is about to die. For I have found your deeds unfinished in the sight of my God. Alam nyo, may another wisdom na naman dito pag inanalyze mo yan, mineditate mo yan. Anong ibig sabihin ng Diyos dito? Ang isa palang nakakilala na kay Jesus Christ, pwedeng mamatay ang espiritu niya. Kung marami siyang pagkukulang sa paglilingkod niya sa Diyos. Saan nakuha yung maraming pagkukulang? Marami siyang shortcomings sa English ng pag-serve niya kay Lord. Ang sabi, I have found your deeds. Ito yung work, ito yung service niya kay Lord. Unfinished. Hindi tapos. Sabihin, kapos in the sight of my God. Yung paninilbihan mo sa Diyos ay kulang. Hindi mo ba na ibibigay yung best service mo sa Kanya? So, pag pala marami tayong shortcomings, namamatay ang espiritu natin katulad ng mga espiritu ng mga believers sa Sardis. Bagamat meron silang reputasyon bilang buhay dahil nga mga born-again Christian sila. Pero sabi ng Diyos, but you are dead. At dito, another thing pa na makikita natin sa pagpapatuloy ng pagbasa, bakit ang mga mananampalataya sa Sardis ay patay ang espiritu nila. Anong sabi ng Revelation 3, verse 4 hanggang 5? Yet you have a few people in Sardis who have not soiled their clothes. They will walk with me dressed in white, for they are worthy. The one who is victorious will, like them, be dressed in white. I will never blot out the name of that person from the book of life, but will acknowledge that name before my Father and His angels. Unawain din ninyo ang verse na yan. Hindi lang basta binasa ninyo, intindihin ninyo at hingin natin sa Diyos ang kaunawaan. So dito makikita natin bakit patay ang mga maraming believers sa Sardis. Patay ang espiritu nila. Ang sabi rito, nadumhan nila ang kanilang mga damit. Pero may ilan lang daw na hindi nagdumi ng kanilang kasuotan. Yung sinasabing clothes dyan, hindi po yan literal na damit na namantsahan. Tumutukoy sa spirit po ng tao yan na namantsahan ng kasalanan. At ang sabi dito, paano namantsahan ng kasalanan? Ano yung kasalanan? Ano ang sabi? Kung sila'y magtagumpay, magawa nilang magsisi, ma-revive sila, I will acknowledge their name before my Father and His angels. Kikilalanin ko sila bilang aking anak. Ngayon, saan binika ni Jesus Christ yan eh? I will acknowledge you before my Father. Nasa Mateo 10, 32 hanggang 37. Para maintindihan nyo yung context, bakit kikilalanin yung isang mananampalatayang iyon pag siya ay na-revive ng ating Panginoong Diyos? Kasi,
Ang sabi ng verse Mateo 10:32, sabi ni Jesus, whoever acknowledges me before others, I will also acknowledge before my Father in heaven. Di ba yun din ang binanggit dun sa Revelation chapter 3? But whoever disowns me before others, I will disown before my Father in heaven. Sa verse 34 hanggang 37 ng Matthew chapter 12, do not suppose that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace, but wala. But wala. Hello. Hello. Yan. I did not come to bring peace, but a sword. Verse 35, for I have come to turn a man against his father, a daughter against her mother, a daughter-in-law against her mother-in-law. A man's enemies will be the members of his own household. 37, anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. Saan ginagamit yung salitang, kayo ay hindi ko kikilalanin sa harapan ng aking Ama na nasa langit? Sino yung hindi niya kikilalanin? Yung mga taong nagmahal ng higit. Minahal nila ang kanilang mga mahal sa buhay kaysa sa Diyos. Pwede palang mamatay ang espiritu mo kung mas mahal mo ang pamilya mo kesa sa Diyos. Dapat pala, hindi nagbabago ang pagmamahal natin sa Diyos. Siya lang ang number 1 sa buhay natin. Pag minahal mo ang asawa mo kesa sa Diyos, pwedeng mamatay ang espiritu mo. Sabagat ganyan ang nangyari pala sa Sardis. Namatay ang espiritu ng maraming believers doon dahil mas inuna nila, mas minahal nila ang pamilya nila kesa sa Diyos. Anong sabi ng 10 utos? Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. At anong sabi ng aklat ng Mateo 12:31 hanggang 32? At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas mo. So, ibig sabihin yan, kapatid, number 1 sa pagmamahal natin ang Diyos. At ang makikita natin, another thing na po pwedeng pumatay sa espiritu ng isang believer na kay Jesus ay ang pakikipagrelasyon sa mga hindi mo kapananampalataya. Nakipag-boyfriend o girlfriend ka sa hindi mo ka-faith. Hindi mo kaisa sa pananampalataya. Pwede pong mapatay ang espiritu mo. Yan ay mababasa natin sa 2 Corinthians chapter 7, verse 1. Ang sabi diyan, therefore, since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness out of reverence for God. Pwede palang madumhan o mamatay ang ating espiritu. Sa pamamagitan ng yung context ng 2 Corinthians 7:1, makikita nyo kung paano naaapektuhan ng espiritu ng tao sa pamamagitan ng kanyang relationship na kapag nagpakasal siya sa isang taong hindi niya ka-faith. 2 Corinthians 6:17-18. Ano ang sabi ng Diyos? Come out from among them and be separate, says the Lord. Humiwalay daw kayo sa kanila. Touch no unclean thing, and I will receive you. Yun ang promise ni God .
and I will be a father to you, and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Yun ang promise ni Lord. Kung hihiwalay kayo sa mga nakarelasyon yung hindi nyo ka-faith kay Lord, tatanggapin ko kayo, sabi ng Diyos dito. Kaya pagdating ng 2 Corinthians 7 verse 1, therefore, dahil dito, since we have these promises, ano yung promises? Tatanggapin ko kayo bilang mga anak ko. Kung hihiwalay kayo sa mga nakarelasyon yung hindi nyo ka-faith. Kasi pwedeng mamatay ang espiritu mo at mawala ka ng tunay na ugnayan sa Diyos. Kung makikipagrelasyon ka na ang paniniwala si Jesus ay tao lang at hindi Diyos, humiwalay ka dyan. Dahil mamamatay ang espiritu mo. Hindi mo siya ka-faith. Amen? Naintindihan niyo po ako? Kaya may mga tao, hindi alam ang truth. Basta na lang nakikipagrelasyon. Ang mga Israelites nga, pinagbili na ng Diyos Huwag niyong papag-asawahin ang inyong mga anak sa mga hindi kabilang sa lipi ng Israel. Sinabi ng Diyos yun. Bakit? Kasi aakayin nila sila sumamba at maglingkod sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Deuteronomy chapter 7 po yan. Verse 3 hanggang verse 5. Buksan ninyo ang Bible nyo. Book of Deuteronomy chapter 7. Verse 3 hanggang verse 5. Nakikita nyo yung aking binabanggit po dyan. Sige, allow me to read. Ito ang sabi ng Diyos sa mga Israelites. At huwag kang makikipag-asawa sa kanila. Ang iyong anak na lalaki ay huwag mong ibibigay sa kanyang anak na babae, ni ang kanyang anak na babae ay huwag mong kukunin para sa iyong anak na lalaki, sapagkat kanyang ililigaw ang iyong anak na lalaki mula sa pagsunod sa akin upang sila'y maglingkod sa ibang mga Diyos. Kaya, sino ang Diyos mo? Sino ba ang Diyos mo? Pakitanong mo nga ang katabi mo, sino ba ang Diyos mo? At wag mong hayaan na makikipagrelasyon si Saiban doon sa babaeng iba ang kanyang Diyos kasi aakayin siyang sumamba sa ibang Diyos na hindi Diyos na tinuturo ng Bible. Mamamatay ang espiritu ni Saiban. Mawawala ang connection niya sa Diyos. Yan ang sabi ng Bible. Kaya sa mga dalagat binata na nandito, mga kapatid, mag-isip-isip kayo. Baka may nililigawan kang hindi mo ka-faith. Dapat ka-faith. Sabi mo sa katabi mo, dapat ka-faith. Hindi kapit ka-faith. Hindi kapit. Dapat ka-faith mo. Paano naman yung mga nagsipag-asawa na? Hindi mo na pwedeng paghiwalayin, sabi ng Bible. Akayin mo na lang ang iyong asawa sa gawain sa Diyos. Amen? Nandun na Hindi naman pa pwedeng hiwalayin mo yan. Sabi ng Diyos, hindi pwedeng papaghiwalayin ang mag-asawa. Kaya ang gagawin ng lalaki o babae, dadalhin niya sa gawain niya ang kanyang asawa. Sino mga may asawa? Tumayo nga po, andito ang asawa ninyo, magkasama kayo. Sige, tumayo para makita natin. Ayan, si Bon at saka si, ayan, at saka ito si Marisa and her husband, si Lorna and her husband. Sino pa? Itong si Karen and her husband, si June and his wife, si Brother Rick and his wife. Sino pa? Ayun. Asan ang asawa mo, brother? Nandito ba? Taga-Pasig. Andito ba si Morada? Asan? Hindi, si ano yan Si Dory yan Asawa niya yan Si ano Hindi siya. Wala pa, hindi pa dumarating. Baka pag...
Nasa likod eh, nakatayo. Ba't hindi ka tumatayo? Yung husband mo nandun sa itaas, ikaw nasa ibaba. Ayan, no? Inahanap ko ako, hindi ko makakita. Nagtatago ka pala dyan eh. Hallelujah. So, ganyan po. Kung ang husband nyo, hindi nyo matala, iiyak nyo sa Diyos. Pero wag kayong makikipag-diborsyo o makikipaghiwalay. Ayaw ng Diyos niyan na naghihiwalay ang mag-asawa. Amen? Kaya hinihikayat. Ang dito mayo, si Sister Seni, tsaka si Brother Ray eh. Ayan o, di ba? Alam, mga mag-asawa. At tsaka si Brother Eugenio at si Sister. Tayo nga rin po kayo para makita. Ayan o, ang mga mag-asawa. Yun o, tayo ka rin, Brother Ray. Ayan. Kasama nila ang asawa nila. Masarap tignan ang mag-asawa ay magkasama sa gawain ng Diyos. Palakpakan naman natin sila. Kaya ito, babala, asawa ni... Ito'y babala para sa mga dalaga at binata ngayon. Kung kukuha kayo ng inyong mapapangasawa, tiyakin mo, ka-faith mo. Kailangan ka-faith. Kaya, itong si Reynard kabi-break up lang nito eh. Baka naghahanap ito ng bago. Reynard, tiyakin mo, ka-faith mo dapat. Pero alam niyo po, birthday niyan ngayon. Happy birthday, Brad! Sa ngayon nakakita, birthday na sa gawain. Yung iba, di ba, pag birthday nila, parang exempted muna ako sa church. Di ba, punta ako sa mall, magtitreat ako doon ng mga ano, pero hindi na, inuna niya ang Panginoon eh. Dapat kukuha ka ng iyong magiging girlfriend, inuuna rin ang Diyos na katulad mo. Amen? Ka-faith. Importante yan. Ulitin mo, tanungin mo muna kung binata siya o dalaga, baka may asawa na yan eh. Sabi mo sa kanya, binata ka ba, dalaga ka ba? Sabi mo, ang kukunin mo ay faith. Ayan. Ayan. Sana, Mark, sinabi mo rito kay Marian. Dalaga pa yan si Marian eh. Alam ko, ang batang ito, marami nang liligaw siguro sa school dyan. Marian, kaya kailangan ay ka-faith. Amen? Anyayahan mo lahat ng manliligaw mo sa gawain. Kailangan yan eh. Ngayon, ang tanong, paano nare-revive muli ang isang spiritually dead, born-again Christian? May pag-asa bang mabuhay uli ang espiritu niya? Katulad mo, halimbawa, tahimik ka lang, tapos nare-realize mo, naku, patay pa lang espiritu ko. Paano pwedeng mabuhay muli ang espiritu ko bilang born-again Christian? Ang sagot, nare-revive ang spiritually dead, born-again Christian kung ito ay, una, nagpapakumbaba. Anong sabihin na nagpapakumbaba? Ina-admit niya ang totoo niyang kalagayan. Ano yung kalagayan? Na-realize niya, patay ang espiritu ko pala sa harapan ng Diyos. At pag na-realize mo yon, nagpakumbaba ka, ikalawa, kailangan mong mag-repent. Magsisi ka sa iyong mga pagkukulang sa Diyos at sa mga kasalanang nagawa laban sa hindi mo pagsunod sa utos ng Diyos. At may pangako ang Diyos kung magpapakumbaba tayo at tayo'y magsisisi. Next slide. Anong sabi ng ikalawang Kronika 7, talatang 14? 2 Chronicles 7:14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin
and will heal their land. Kung ang tao, ang sabi, na tumatawag sa pangalan ko ay magpakumbaba at hahanapin ako at tatalikuran ang kanilang mga kasalanan, pakikinggan ko siya mula sa langit. Patatawarin ko ang kanyang mga kasalanan at pagagalingin ko ang kanyang lupain. Hallelujah. So yung humility ay very important. At ikalawa ay kailangang mag-repent ang isang born-again believer pero patay na pala ang espiritu niya. Anong sabi sa Church of Sardis? Remember therefore what you have received and heard. So hindi ka pala makakapag-repent kung hindi mo muna aalala yung narinig mong pangangaral, yung pagkokorek ng Diyos sa iyo. Hold it fast and repent. Kailangan mong magsisi. But if you do not wake up, ang repent pala ay parang paggising sa iyo. Kung hindi ka gigising, I will come like a thief and you will not know at what time I will come to you. Naku, delikado pala yan. Di mo alam kung kailan na ikaw ay bibigyan ng judgment ng Diyos. So, humble and repent para ikaw ay muling nabuhay na muli. At pag ikaw ay na-revive, nabuhay uli ang espiritu mo, ano ang nagiging bunga nito sa iyo? By the way, bago natin pag-usapan yan, yung bunga pag na-revive ang espiritu ng tao, kung yung sa Ezekiel 36, verse 26 to 27, kanina binasa natin, na aalisin ko sa iyo ang pusong bato at ilalagay ko sa iyo ang bagong espiritu. Yun din ang ginagawa ng Diyos sa isang born-again believer na patay ang espiritu niya. Kasi yung new spirit na nilagay sa kanya before, naging katulad ng pusong bato. Natulad sa pusong bato, wala ng conviction. Na kahit dumadalo sa church, kahit anong hagupit ng pangangaral, hindi na tumatalab sa puso. Nire-reject na niya. Ang dating sa kanya, pinatatamaan lang ako. Walang acceptance eh. Ang dating sa kanya, habang nakikinig siya, hindi mahalaga sa kanya. Iniisip niya, pinepersonal lang ako. Ako pinapatamaan ng pastor na yan. Kasi, heart of stone na ang puso niya. Wala nang conviction. Hindi na siya natututong umiyak sa harapan ng Diyos ni magpakumbaba. Pero noong unang-una, nang siya ay makatanggap ng bagong espiritu at bagong puso, heart of flesh na, grabe, worship pa lang, kumakaiyak yan, parang kinakatay na baboy. Worship pa lang. Kumakaiyak yan, parang kinakatay na baboy. May ganun. Dito nung araw, marami akong nakita dito, parang baboy na kinakatay. Wah! Nagagadunan. Ngayon, wala na eh. Puro hikab na lang. Pag-ating ng worship, puro hikab. Kailan kaya matatapos yan? Tagal naman. Wala na eh. Kasi bakit? Yung heart of flesh, naging heart of stone. Yung new spirit, naging dead spirit sa kanya. Ngayon, pag ikaw born again Christian, ay na-revive, ibig sabihin, tinanggal ang dead spirit na nasa iyo at papalitan ng new spirit. Tatanggalin yung heart of stone at papalitan ng heart of flesh. Babalik ka uli sa dati. Madali kang ngumalingal. Worship pa lang. Napapaluhod ka na. Worship pa lang. Grabe. Parang hinulugang taktak ang iyong mga mata. Ano yung hinulugang taktak sa antipolo? Panayang agos ng luha sa mata mo. Ngayon, hindi ka na marunong lumuha. Wala na. Dati noon, after the service, magang-maga lagi ang mukha mo. Para kang tinapay na nababad sa tubig. Di ba? Ngayon, wala malang bakas ng maga sa mata mo.
ni hindi ka na natatouch. Parang ordinaryo na lang. Ordinary lang. Pupunta sa church, gano'n na lang. Pero pag tumanggap ka ng revival, hallelujah, bagong espiritu ang nasa iyo at bagong puso ang nilagay ng Diyos sa heart mo. Marunong ka nang umiyak sa harapan ng Diyos. At ano ang nagiging bunga pag na-revive ang espiritu ng isang tao? Number 1, nabubuhay ang kamalayang makadiyos sa Kanya. Yung nagiging conscious ka, nagiging aware ka ngayon sa Diyos. Anong ibig kong sabihin? Ang tao ay nagkakaroon ng interest. Saan? Sa espiritual o makalangit na bagay. Na kahit ikaw ay born again na, minsan nawawala ng interest mo sa mga espiritual na bagay. Kasi namatay ang espiritu mo, kaya ang nangingibabaw ay ang iyong kaluluwa. Ang kaluluwa, ang interest nito, sarili, tsaka mundo. Yan ang consciousness niya eh. World consciousness, tsaka self-consciousness. Yung role ng soul natin. Ano ang sabi ng Colossians chapter 3, verse 1 and 2? Yamang kayo'y ay muling binuhay, yun, na-revive. Yamang, gamitan natin ng salitang revive, yung muling binuhay. Yamang kayo ay na-revive na kasama ni Kristo, hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, kung saan si Kristo ay nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituunin ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa lupa. So, pag ikaw pala ay na-revive, nawawala ang interest mo sa mga bagay na panlupa. Ang interest mo ay mapupunta sa mga bagay na panglangit. At sa papanong paraan yon, kapatid, na ikaw ay nakakaranas ng tinatawag nating kamalayang makadiyos. Nagkakaroon ka ng malalim na ugnayan at pagsunod sa Diyos sa araw-araw na iyong pamumuhay. Ibig sabihin, ang taong may kamalayang makadiyos ay hindi gumagawa ng masama. Kahit walang nakakakita dahil alam niyang Diyos ang nakakakita sa kanya. Lagi mong naiisip, ay, kikita ako ng Diyos. May nakita kang isang sister na hulugan ng 1,000. Tapos, wow, nangangailangan ka, wow, blessing ni Lord to, nahulog doon kay sister. 1,000. Biglang tinapakan mo, oops, sabay tingin sa camera. Uy, wala nakakakita. Kaya lang, gusto mong kunin, naisip mo, naku, nakikita ako ng Diyos. Hindi nga ako nakikita ng mga kapatid at tinapakan ko yung 1,000 para sa akin. Kaya lang, nakikita ako ng Diyos. Dinampot mo, hinabol mo si sister. Sister, nahulog sa iyo yung 1,000. Ay, thank you, sabi ng sister. Bakit mo nagawa yun? Kasi, may revival ka eh. Pag wala kang revival, walang sa isip mo na nakikita ka ng Diyos. Hindi. Tingin mo ang Diyos bulag. Kasi wala kang revival eh. Pero kung revive ka, ibabalik mo yung 1,000 doon. Nakuha niyo po? Kung revive. Pero kung hindi revive, kawawa yung sister na nawala ng 1,000. Hindi maibabalik sa kanya ni brother yun o ni sister na nakakita at nakapulot ng 1,000, nawawala sa kanya. Kaya panatag ang kalooban mo pag revive ang katabi mo. Hindi ka pagnanakawan yan, katabi mong yan. Pag revive yan, pero pag hindi revive yan, naku, lagot tayo. Walang conviction yan. Ang tingin niya, hindi siya nakikita ng Diyos sa ginagawa niya. Pero pag revive ang tao, aware siya, nakikita ako ng Diyos. Hindi ko dapat gawin yan.
Hindi ko dapat pagnasaan ng 1,000 ni sister o ni brother na nahulog. Ibabalik ko sa kanya. See? Kaya dito po ay nakita natin, mga minamahal, na importante maranasan natin ang revival of our human spirit para nag-i-enjoy tayo sa pagdalo natin sa ganitong pagtitipon. Pag hindi revive ang human spirit ng isang Christian, ang hirap mong mapaatin yan sa prayer meeting at sa gawain ng Diyos. Laging may katuwiran yan. Hirap na hirap yan. Kasi hindi revive ang kanyang human spirit. Yung spirit, yun yung God's awareness Hindi mo mapapadalo yan, basta-basta, kung hindi yan revive. Kung nararamdaman niya na tinatamad siya, pero pinipilit pa rin niyang makapunta, ibig sabihin, naghihingalo yung espiritu na niya. Buhay pa. Kasi nakakapunta pa sa church, kaya lang naghihingalo na. Pag hindi napalakas ang espiritu niya, hindi mo na makikita yan sa church. Ang enjoyment niyan sa iba na. Kasi ang nangingibabaw sa kanya ay ang kanyang kaluluwa. Ikalawa, ano nagiging bunga pag na-revive ang spirit ng isang tao, nadadaig ang gawain ng soul o kaluluwa sa makatuwid ay ang kamalayang makasarili. Natatalo ng espiritu niya yung kaluluwa na nangingibabaw sa kanya nung patay ang kanyang espiritu. Ano ba ang gawain ng kaluluwa? Una, nagbibigay ng pandama sa tao. Kakadama ka ng pagmamahal, galit, kagalakan, kalungkutan, at takot. Yan po, kapatid, ang trabaho ng kaluluwa ng tao. Ikalawa, ang gawain ng kaluluwa ay gumawa ng pasya o pamimili sa pamagitan ng paggamit ng sariling kalooban. Yan po ang role ng soul ng tao. Ikatlo, ang gamit ng kaluluwa ay nakakapag-isip, natututo at nakakaunawa. Yun po ang gamit ng soul. Sa makatuwid, ang isang taong may kaluluwa ay may kamalayan sa sarili niya. Kaya ang inuuna nito ay ang sarili niya. Ano yun? Ang pera. Priority sa kanya yan. Pagka nangingibabaw ang soul ng tao sa buhay niya, ang priority niya ay sarili niya. Kailangan niyang magkapera. Kayamanan, kalayawan para sa sarili, kaysa sa mga bagay na espiritual o kalooban ng Diyos. Kaya sa halip na nasa church, saan pupunta? Sa swimming. Sa halip na nasa church, saan pupunta yan? Kapatid, sa ibang lugar na magsasatisfy sa sarili niya. Kasi kaluluwa ang nangingibabaw sa kanya. Pero pag nabuhay ang kanyang espiritu, mangingibabaw ang kamalayan patungkol sa Diyos. Susunod-sunod na lang yung kaluluwa niya kung ano ang gusto ng espiritu na meron tayo. Naintindihan niyo po ako, kapatid? Ganyan po yun. At ang ikatlo na nagiging bunga pag na-revive ang spirit ng isang tao, natatalo ang masamang hangarin ng ating katawang lupa. Itong ating physical body, may physical desires to . Kadalasan, pagpatay ang espiritu ng isang born-again Christian, ang nasusunod, yung mga physical desires. Hindi na makakilos yung spirit, patay . Malibang mabuhay na muli. Yung espiritu ng tao na nasa kanya. Tingnan natin, ang katawang lupa ay ang nakikitang bahagi ng tao. Tingin ka sa katabi mo. Iyan ang katawang lupa na nakikita mo. Ang nakikitang bahagi ng tao na binubuo ng laman, tingnan mo, may laman ba yan taong yan?
may buto, at may mga organong panlabas at panloob, may mga outer organs tayo, mata, ilong, bibig, ito, at iba pa. At may panloob naman na organs sa atin, ang lungs, ang atay, ang pancreas, at marami pang iba. At sa pamamagitan ng katawan, ang tao ay kumikilos, nakakapagsalita, nakakapagtrabaho, at gawin ang mga pang-araw-araw na gawain sa tulong ng ating buto, muscles, at kalamnan. At ang katawan, next slide natin. Tingnan nyo, sinasabi ko nakasulat na, para nga naman nababasa mo, kasi minsan, mabilis ako magsalita. At sa kabilisan ko magsalita, tapos na ako, hindi ka pa tapos mag-isip. Di ba? Amen? O, kaya ito nakasulat na, ang katawan ay may kamalayang makamaterial o physical. Yun ang function ng katawan. Material o physical. Pati natin, para may matutunan kayo pag uwi nyo, at least may masabi ka man lang sa nanay, tatay mo, may natutunan ka. Tuwan-tuwa na sila. Ano natutunan mo sa Espiritu? Ito ay may kamalayang makadiyos. Ano natutunan mo sa kaluluwa? Ito ay may kamalayang makasarili at makamundo. Ano naman ang natutunan mo sa katawang physical? Anong function niya? May kamalayang makamaterial o physical. At dito sa katawan ay dadarama natin ang 5 pandama. Ano yung 5 senses? Una, paningin, pandinig, panlasa, pangamoy, at panghipo. Ang katawan ay pwedeng magamit bilang kasangkapan sa paggawa ng masama sa pamamagitan ng pagsunod sa mga masasamang nasa nitong katawang lupa. May mga physical desires tayo. Okay? Ang katawan natin, ito ang mga physical desires, ay tamad. Sabi sa katabi mo, ang katawan ay tamad. Ano yung physical desire niya? Magpahinga. Masama ba yun? Hindi Mabuti magpahinga. Ano ba? Pagtulog. Yan ang physical desire. Di ba? Pagtulog. Pagkain. Naku, grabing pagkain. Di ba? Ano pa? Pamamasyal. Yan ang physical desire ng katawan. Pamamasyal. At pagpapaganda. Na hindi naman masama. Amen? Pero po pwedeng makahadlang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa paanong paraan? Dapat nagpipray ka, kaya lang gusto ng katawan mo, matulog na lang at magpahinga. Hindi ka makapag-pray kasi ang physical desire mo, nangingibabaw yung body. Pagpatay ang spirit mo, walang desire mag-pray yan. Kaya puro kahiga. Amen? Puro kahiga. Puro katulog. Di ba? Yan ang physical desire. Pagkain. Ang spirit natin, pagbuhay yan, inaakay tayo mag-fasting. Yung magliliban ka sa pagkain para mag-pray, magbasa ng Bible. Kung buhay, kung revive ang spirit mo, every week, nagpa-fasting ka. Pero kung patay ang espiritu mo, o kaya mahina, nangingibabaw ang kaluluwa at katawan, puro mga worldly things ang nangingibabaw sa buhay natin, hindi spiritual. Andyan ang pamamasyal kesa sa ikaw ay pagbababad sa presensya ng Diyos. Kasi nangingibabaw ang physical body na desire at ang soul na makasarili at makamundo. Sabi ko nga sa inyo, hindi masama ang pagpapaganda, pero pwedeng makahadlang sa pagsunod sa Diyos. Sa paanong paraan? Dahil may mga pinapawid ka sa mukha mo, maaraw, kung di ako muna pupunta sa church ngayon, baka mainitan ako, tamaan ako ng araw. O di ba? Mangitim ako. Nag-i-stem cell pa man din ako ngayon. Di ba? Nakuha nyo? O di wala ka ngayon sa church? Bakit? Dahil sa pagpapaganda. Physical desire yun .
E di nahadlangan niya yung gusto ng Espiritu na dapat nasa church ka para makipag-ugnayan sa Diyos. Naintindihan niyo po ba ako, mga kapatid? Kaya pag-revive naman ang human spirit mo, nangingibabaw kahit nag-stem cell ka, okay lang yan, magtiwala ko sa Diyos, hindi maapektuhan ang aking kutis. Kasi uunahin ko ang Diyos. Magkukot ka pa, Matthew 6:33, yun ang mga spiritual, yun mga revive eh. Pag-revive ang human spirit, laging Matthew 6:33 ang kanila pong sinasabi. Anong sabi ng Matthew 6:33? But seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, kasama sa all these things, mapapanatiling maganda ang kutis ko. No? Tindi ah. Faith niya, kasi yung faith, nakareside yan sa spirit ng tao. Yung faith. Hindi sa kaluluwa. Hindi sa katawan. Nakatira ang faith sa spirit ng tao. Pag patay ang espiritu mo, hindi gagana ang faith mo. Nakuha niyo, kapatid? Kaya, next slide. Pero pag revive ang spirit ng isang tao, hindi nito nararamdaman ang katamaran na mag-pray. Ina siya nadaramdaman niyo, parang tinatamad ka mag-pray. Katamaran na dumalo sa gawain ng Panginoon. Di mo mararamdaman yun pag revive ang human spirit mo. Katamaran na magbasa ng Bible, katamaran na humayo at mag-share ng Word of God sa ibang tao, at katamaran na magpagamit sa ministry. Tinatamad ako ngayon sa paglilinis sa church. General Services Ministry ka. Bakit ka tinatamad? Nangingibabaw na yung physical desires mo. Hindi na yung spirit mo. Uy, kailangan mo ng revival ng human spirit. Kasi tinatamad ka na. Physical body yun, yung katamaran eh. Lalo na, nagiging makasarili yung tao. Kaya hindi ka na nakapagbibigay ng offering mo kay Lord ng malaki. Kasi, pag revive ang human spirit, grabe kung magbigay ka kay Lord, wagas. Pero pag patay ang espiritu mo, mag-iisip ka, bibigyan ko kaya kay Lord to? Hindi, bibili ko pa ito ng ng milk tea. Mas importante ang milk tea. Bakit? Soul ang nangingibabaw, makasarili. At ang physical desire, gustong tumikim ng milk tea. Kaya, hindi mo ibibigay kay Lord. Ito, 10 piso lang kay Lord. Yung milk tea, magkano milk tea ngayon, Brother Cyrus? 40. Kano? 49? 49. O, yung 10 piso kay Lord, yung 39 kay milk tea. Pag hindi revive ang human spirit mo, pero pag revive ang human spirit mo, walang milk tea sa akin para kay Lord yan. Kasi revive ka eh. Nangingibabaw ang pagiging makadiyos na katangian sa iyo. Revive ang human spirit mo. Natindihan niyo po ako, mga kapatid. Kaya pag hindi ka makapagbigay ng iyong ikapu at ng iyong offering kay Lord, na hindi mo maibigay ng tama, patay ang espiritu mo, pwede po yun. Pero pag na-revive ka, grabe, hindi mo na iniisip na kukulangin ka. Basta alam mo lang, Matthew 6:33. Ang tagal ko na pong born again Christian, from 1980 to ngayon 2025. Ang dami ko ng karanasan dyan. Kaya ako nakikwento yan. Naramdaman kong nawala, namatay din ang espiritu ko. Naramdaman ko rin mabuhay. Kaya yung tinuturo ko, base sa experience ko rin at ayon sa salita ng Diyos. Naramdaman ko yan. Alam ko, pagka patay ang espiritu ko, hindi ako makapagbigay ng aking ikapu sa Lord, kahit pastor ako. Pero pag revive ako, grabe, kahit anong sabi nila sa akin, Pastor, ang laki naman binibigay mo kay Lord, bawasan mo naman. Bawasan mo pa. Anong babawasan? Para kay Lord yan, revive ang human spirit ko eh. Pero pag ako ay namatay ang espiritu ko, wala. Malamang walang tights dyan. Hindi ako nagbibigay ng tights kasi patay ang espiritu ko. Wala akong ugnayan sa Diyos. Nakaugnay ako sa mundo at sa sarili ko lang. Hindi na Diyos ang nangingibabaw sa buhay ko. Pagpatay ang espiritu ng tao. Kaya ang tanong, kamusta na ang iyong spirit? Buhay ba o patay? Tinatanong ka. Sabi mo sa katabi mo, kalabitin mo, tinatanong ka. Oh. Kamusta na ang iyong spirit? Buhay ba o patay?
Kayo lang ang makakasagot niyan. Hindi ako pwedeng makasagot dahil kayo at ang Diyos lang ang nakakaalam ng tunay mong kalagayan. So, tumayo tayong lahat, whether buhay o patay ang ating spirit. At hangarin mo, kung may first time tayo rito, si Josh ay first time lamang. Pwede siyang nasa kategorya siya ng unsaved person. Pero, ang Diyos ang kumaladkad. Nasa Bible po yun. Dahil pag ang isang unsaved people lalapit sa atin sa church, hindi na kayang pumunta sa church. Malibang ang Diyos, kakalad ka rin siya. Bubuhatin siya ng Diyos para dalhin sa Kanya. Kasi wala siyang pwersa, walang spirit, di gumagana yun ang nagdi-deserve sa Diyos. Wala. Awa at habag lang ng Diyos ang nagdadala sa kanila sa gawain. Tapos, ang gagawin niya, magko-confess siya ng iyong mga kasalanan, Diyos, sa harapan ng Diyos. At pagkatapos, pasusunurin ka namin sa pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Sapagkat walang ibang pangalan sa silaw ng langit na ibinigay para sa ikaliligtas ng tao, kundi sa pangalan lamang ni Jesus. Anayahan mo siya. Pag tinanggap mo ng totoo si Jesus, mabubuhay ang espiritu mo. Madadaig mo pa yung nag-invite sa iyo. Maaring yung nag-invite sa iyo, walang sariling Bible, ikaw maghahanap ka ng Biblia. Bakit? Nabuhay ang spirit niya. Yun yung kamalayang makadiyos. Kaya ang tindi agad, pagdating hanap agad ng Bible. Ganun, naranasan ko kasi yun, noong 1980 na yun. Nung tinanggap ko si Jesus, right away, after acceptance of Christ, tanong agad ako sa katabi ko, saan kayo nakabili ng Bible? Magkano? Diyan daw sa UN Avenue, sa Philippine Bible Society. Pinuntahan ko yan. Bili agad ako ng Bible. Right away. Bakit? Nabuhay ang human spirit ko eh. Ganyan po yun. Ngayon, sa Christians, hindi na nagbabasa ng Bible, patay ng espiritu nun. Kailangan niyang namang mabuhay. How? Humble yourself and repent before God. Kikilos ang espiritu ng Diyos sa iyo. Gagawa siya ng patotoo sa buhay mo. At makikita mo ang pagkakaiba. Dati, nawala ako ng interest sa pagbabasa ng Bible, sa prayer, sa gawain. Ngayon, iba na ang pakiramdam ko. Nagkaroon na ako ng interest. Kay Lord na ang focus ng isip ko. Pikit natin ang ating mga mata. Taas natin ang ating dalawang kamay sa harapan ng Diyos bilang tanda ng pagsusuko ng ating buhay. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hayaan mo ang pag-ibig ng Diyos ang mag-touch sa iyo. Bumuhay ng espiritu mo. Hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak. Nais niya lahat ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Show me to your side. Hindi niya hayaang manatiling patay ang espiritu mo. Yayakapin ka ng pag-ibig ng Diyos.
power of your love. Yes, Lord, habang inaawit namin ang awiting yan, tulungan mo pong mangibabaw ang iyong mercy and love over judgment. Lord, I pray to touch every one of us through your grace, through the love of our Lord Jesus Christ, through His death, through the sacrifice of His blood for us. Lord, revive our spirit. Lord, we acknowledge our sinfulness before you. We acknowledge our shortcomings. Forgive us, Abba Father. Cleanse our hearts from every sin and unrighteousness. Lord, we repent of our sins. From now on, di na namin uulitin pa ang kasalanang nagawa namin sa aming mga buhay. And Abba Father, I pray to revive our spirit. Revive our spirit, Abba Father, for Jesus Christ. Let your Holy Spirit come and revive our spirit today. Abba, Father. Abba. Abba. Revive our spirit, Abba. Revive our spirit, Abba. Revive our spirit, Abba, Father. Will be stripped away by the power of your love. Revive our spirit. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, show me to your Let side. your love prevail. Lord, touch our heart. Touch our heart. Touch our spirit. Remove a heart of stone from us and put a new spirit within us, a heart of flesh. Your spirit leads me on by the power of your love. Lord, mula ulong ng talambangan, touch our spirit, Abba Father. Hold me close, let your love surround me. Bring me near,
Kayahin mo ilapit sa iyo. Marunong ka pa bang umiyak sa harapan ng Diyos? O hindi na? Dati nung araw, napakababa ng iyong luha. Ngayon nawala. Maaring may namatay sa bahagi ng buhay mo. Yun ang iyong spirit. Na hindi na nagiging sensitive sa tinig at sa hipo ng Espiritu ng Diyos. Habang nakapikit ka, kilalanin mo ang lahat mong pagkukulang sa harapan ng Diyos. Huwag kang magmamatigas. Ikaw din ang lugi. Ikaw din ang talo. Kung papanatilihin mo ang katuwiran mo, hayaan mo mabuhay ang iyong espiritu. Biyaya lang ng Diyos ang mangibabaw sa buhay mo ngayong umaga. Mahal ka ng Diyos eh. Kaya inakay ka niyang pumunta sa church na ito. Alam niya, kailangan mo ang mensaheng ito. Alam niya, you need this message. Kaya dinala ka niya. Kaya wag mong sayangin ang napakinggan mo. Saan ka man nakatayo ngayon, kapatid? Taas mong maigi ang iyong dalawang kamay bilang pag-recognize ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. At umusal ka ng personal prayer mo. Sabihin mo kay Lord, Lord, please revive my spirit for Jesus Christ's sake. Yun ang iyong maging prayer. Sige, sabihin mo yun. Pwedeng tahimik, bulong, gawin mo yun. Lord, please revive my spirit for Jesus Christ's sake. Makita sa iyo, gusto mong mabuhay muli ang spirit mo. At mula sa linggong ito, mararanasan mo ang malaking pagbabago sapagkat mangingibabaw na ang kilos ng espiritu mo kaysa sa kaluluwa at katawan mo. Mapapasailalim ang desire ng iyong soul at ang desire ng iyong physical body sa iyong spirit. At lalo na i-empower pa ng Holy Spirit ang spirit mo upang masunod mo ang mga bagay na kagustuhan ng Diyos sa buhay mo. Aba, thank you for your wonderful message. Thank you, Lord God, for your touch sa amin. Salamat at nawa kahit tapos na ang gawain namin mamaya. Pero pagbalik namin sa kanya-kanyang mga lugar, sa kanya-kanyang mga tahanan, ay laging parang nare-replay sa isip namin ang napakinggan naming mensahe mo. Lord, saan man sila lumuhod sa bahay nila, ay maranasan nila ang revival of their human spirit. Again, I entrust to you, Lord God, this proclamation of your powerful word. In Jesus' name, di ito babalik na walang bunga. Isa sa katuparan nito ang layunin ng pagkakasugo sa Kanya. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. And everybody will shout, Amen! Amen! Palakpakan natin si Abba Father. Thank you. Praise the Lord. At thank you, God. Meron tayo ritong dalawang first-timer. Isang first-timer, may isang second-timer, at may dalawang third-timer. Tinatawagan natin si Joshua Almine. At yung nag-invite, Josh, sino nag-invite sa'yo? Si brother. Halika rito, Josh.
Naintindihan mo yung message na naunawaan mo. Kaya ngayon, buhay na ang espiritu mo. Karoon ka na ng interest ngayon mag-serve kay Lord. Dito tayo. At ang nag-invite ay si JP. JP, tabihan mo JP. At ang second timer natin ay isang prinsipe. Si Prince Joe Araha. Second timer. Alika rito. Brother Prince. Ayan. Bumalik siya. Ito taga Oriental Mindoro to eh. At nag-aaral dito sa PUP. At ang third timer natin ay dalawa na bumalik. Si Yesha Puebo at si Gab Sumaya. Alam po kayo, lapit lang po dito sa harapan para kakamayan po namin kayo. At tanong, bakit kinakamayan tong mga nakakabalik ng second, third, and fourth timer? Kasi po, ibig sabihin yan, biyaya yan ng Diyos sa inyo. Hindi kayo makakabalik kung hindi kayo kinaladkad ng Diyos. Siyang humila sa inyo rito. Kaya pinapasalamatan lamang namin ang Panginoon sa buhay ninyo. Tumayo tayong lahat at padama natin sa kanila na welcome sila sa bagong pamilya na kanilang kinabibilangan. Salamat sa inyo na mga bumalik uli sa church, pwede pa kayo makabalik sa inyong upuan. At gusto ko lang i-recognize yung mga may birthday ngayon. Si Brother Reynard, no? At saka yung last Sunday, wala si Sister Rose sa pantay. Birthday, alika Rose, alika rito. Sister Rose, balik ka. Yung naka-pink po, pakikalad ka rin dito. Halika ito. Birthday niya noong last Sunday, wala siya kaya hindi ko natawag. Kasi po, eksaktong linggo, birthday nila. Yun po yun. Bagamat, di ba, previously binati na natin. Iba kasi yung eksaktong petsa ng kaarawan mo, nag-fall ng linggo. Mahalaga yun, di ba? Kaya hindi natin nakakalimutan sila. Okay? Ito si Brad, nangangayayat na nga ito si brother eh. Di ba? Happy birthday sa inyo on behalf of the Radiance of God's Glory Global Harvest Church. Nais naming extend ang aming maligaya at masaya pagbati sa iyo, Brother Reynard, sa kaarawan mo ngayon. Ilang taong ka na? 25 po. Oy, 25 na. Kaya huwag mong kalilimutan, maghahanap ka ng life partner mo, ka-faith mo, Brad, ha?
At ito namang si Rose, nung last Sunday, birthday po niya eh. Kaya lang, malakas ang bagyo nung time na yon. At saka may laban si Manny Pacquiao. Hindi natin nakasama ang ating kapatid, okay? Kamayan natin sila. Awitin natin ang happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang, maligaya, maligayang bati. God bless you, we pray. God bless you, we pray. God bless you, God bless you, God bless you, we pray. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sige, manatili kayo muna pag-pay namin kayo. Ano Friday, birthday ni Edwin? Okay, sige. Sama natin sa panay. Taas natin ang ating mga kamay sa kanila. Aba, Father, tinataas ko po sa iyo ang nagbe-birthday ngayon, si Brother Reynard, at ang nag-birthday last Sunday, si Sister Rose, at si Brother Edwin na nag-birthday na nasa Amerika ngayon, last July 25. Lord, tinataas namin sa iyo ang mga taong ito, na patuloy mo pong bigyan sila ng malusog na pangangatawan katulad ng katawan ni Brother Reynard. Hinihiling po namin sa inyo, pagkalooban mo sila ng mahabang buhay para maipaglingkod nila sa iyo. At ang aking kahilingan, Lord, ay i-revive nyo ang kanilang human spirit upang patuloy sila na unahin ka sa kanilang buhay. Aba, Father, salamat po sapagkat alam namin na naging masaya sila at magiging masaya pa sa pagdiriwang ng kanilang kaarawan. Salamat po sa kanilang buhay kasi lagi namin silang nakakasama sa paglilingkod sa iyo. Purihin ka at nawa marami kang mga regalong ibigay sa kanila mula ngayon, magpakailanman sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. And everybody will say, Amen. Happy birthday, Sister Rose, Brother Reynard, at Brother Edwin, kung nanonood ka ngayon, dyan sa online, happy birthday sa iyo at belated happy birthday. In Jesus' name, Amen. Pwede na kayong bumalik sa inyo pong upuan. Thank you. God bless. Praise the Lord. At sa lahat naman ng mga revive ang kanilang mga human spirit, pwede na po kayong magkaloob sa ating Panginoon habang nakikinig ng announcements po. Pero bago po tayo mag-announce or makinig, no, nakaraang last 2 Saturdays po, nagkaroon po tayo ng back-to-back event. Yan po ay ating Radiant Young Professional Gathering and Radiant Youth Gathering. Kaya naman ituon po natin ang ating mga mata sa screen at panoorin po ang video na ito. At ito naman po ang naging highlight sa ating Radiant Young Professional Gathering.
Praise the Lord. Kaya naman, ini-encourage namin ang lahat ng mga kabataan and even mga Radiant Young Pro dito na sa mga susunod po nating event, wag po kayong mawawala dyan. Napakasaya. Amen! Palakpakan naman natin si Lord sa bagay na iyan. And for our announcements, umulan, bumagyo, tuloy-tuloy ang ating Sunday services na ginaganap po natin ng morning service. Yan po ay 9 a.m. hanggang 11 a.m. At meron din po tayong afternoon service na ginaganap naman po natin ng 3 p.m. And tuloy-tuloy din po ang ating midweek prayer meeting service. Yan po ay sa Tuesday or every Tuesday ng 7 p.m. Kaya kalabitin mo yung katabi mo, hindi lang Sunday service. Attend din tayo ng prayer meeting. Amen? Amen. And next announcement po natin ay ang ating Encounter God Journey. Malapit na po yan. Yan po ay sa August 20 to 21. At sino po ba yung mga dapat na po pwedeng pumunta po dito or mag-register? Dapat po kayo ay tapos ng B1 lessons or ano po ba itong B1? So ito po ang begin with one materials po natin. And ini-encourage po namin ang lahat po ng mga baguhan or kayo man po ay datihan. Encourage po namin kayo na bumili po nito dahil marami po tayong matututunan. No, hindi lang patungkol sa Lord, pero ito po ay magsisilbing refreshener po natin dahil ang mga nakasulat po dito ay ang core or foundation po ng ating pananampalataya. So, dito po ay available, 60 pesos lamang po yan. Sabi mo sa katabi mo, uy, 60 pesos lang. Praise the Lord. At kanino po dapat bumili? Lapit lamang po kayo and please approach Kuya Jeff Mendez. Amen? Sinong bibili? Amen. Praise the Lord. At pwede natin lagyan ng plastic cover para hindi mabasa ng ulan. Opo. At ang mga nakatapos po nito, yun po ang mag-register po sa ating Encounter God Journey. So, amen. At bukod po sa mga nakatapos po ng Begin with One lessons, kahit po yung mga datihan na gusto nyo ulit pong mag-encounter, pwede po kayong mag-register. Amen! Dahil mapagbiyaya ang ating Panginoon, nagbibigay siya ng mga ganitong encounter para po sa ating lahat. Amen! And for our next announcement, ang ating namang family getaway! Hallelujah! Sana po ay hindi bumagyo sa araw na iyan. Yan po ay sa August 25 at yan po ay holiday. Inuulit po namin, ito ay sa Galilee Wonderland Resort sa Bustos, Bulacan. At ang ating pong fee ay 600 pesos dahil kasama po dito ang entrance fee natin sa Galilee Wonderland Resort, even the share natin sa pavilion at ang atin pong transportation. At ang deadline po ng ating reg fee ay sa July 31. Malapit na po yan. Kaya sa lahat ng may mga ipon dyan, magbayad na po tayo. Kanino magbabayad? Pwede po kayo magbayad kay Ate Karen at sa akin din po. Ayan, magandang binibini. Pwede po kayong magbayad po sa kanya. Amen. And for our last announcement, ang atin pong UBI, tinatawagan ko po si Rev Ishbel Baga. Ito po ini-encourage po ang bawat isa na kailan